Naging standard na sa mga calculator ang pagkakaroon ng numerical integration capability. Ang output na binibigay ng feature na to ay number kasi isa talaga tong definite integral. And the way this is computed, sabi sa manual ay gumagamit ng Gauss-Kronrod method. Paano kung indefinite integral ang hinahanap? Magagamit pa rin ba natin ang calculator? Again, number kasi ang output niya, pero ang indefinite integral ay isang function. Ganito yung steps. Gawin lang na definite integral yung given na indefinite integral. So, pumili ng limits. Something na convenient, maliliit na number, something na mag-work. Ngayon, using these same limits, i-evaluate din yung mga choices. Kung ano yung mag-match sa na-compute na definite integral, yun ang tamang sagot. Clearly, mag-work lang yung technique na to sa isang multiple choice question exam. Halimbawa, kunin natin ang integral ng x. So, gawin lang natin tong definite integral. Ang pinili nating limits dito ay 3 to 5 at ang sagot ay 8. I-encode natin to sa calculator. So, nandito yung numerical integration feature ng calculator. Input natin si x, press alpha first. Nandito si x sa taas ng close parenthesis. And then yung limits na 3 to 5. Yung sagot nga ay 8. Next, i-evaluate naman yung mga choices na to at the same limits, yung 3 to 5. Ibig sabihin lang noon, iso-substitute mo na si 5 and then si 3 and then kukunin yung difference nila. So, it's always like that. Upper limit muna and then lower limit, get the difference. So, ito na yung mga results. And yung nag-match ay yung mga to. So, yung sagot ay letter D. Kunin naman natin yung limit ng natural log of x. So again, gawin lang natin tong definite integral. Yung napili nating limits ay 6 to 8 and yung sagot ay 3.9. Ipakita natin ngayon sa calculator kung paano to computein. So input natin si ln of x, natural log of x, yung limits nga ay 6 to 8. Press equal sign, yung sagot nga is 3.9 pag na-round off. Next, i-evaluate din yung mga choices at these same limits na napili. Ibig sabihin lang, iso-substitute mo na yung upper limit doon sa variable and then yung lower limit. So, 8 muna and then 6 and then kukunin yung difference. And then ito na yung mga results. Yung nag-match sa mga yan ay ito. So, yung sagot ay letter D. Paano kung triple integration? Now, for this particular case, pwedeng mag-integrate with respect to any one of the variables independent of the others. So, gawin lang sequentially. Integrate with respect to one variable at a time. Mag-integrate muna tayo with respect to z. Yung magiging result dyan is a constant independent of r and u. So, punta tayo ngayon sa calculator. Encode natin yung integral na yan. X yung ginagamit na variable dito sa calculator. Z yung nakasulat dyan, but that's okay. Dami variable lang naman yan. Yung limits ay 0 to 2 and constant nga yung sagot 2. Next, mag-integrate naman tayo with respect to r. Fortunately, ang result ulit dito is going to be independent of u. Something na constant yan. So, kaya nag-work yung doing this sequentially or one variable at a time. So, punta ulit tayo sa calculator. Input natin yung r squared, pero dito sa calculator, it's x squared. Yung limit ay 0 to 1. Yung sagot ay 1/3. So, constant nga. So far, we have this 2 times 1/3. Ito na lang, integrate yung sin u with respect to u. That's just a dummy variable. Dito sa calculator, magiging x yan. No problem. So, sin of x. And then, yung limits ay 0 to pi over 2. Notice na mga real numbers yan. So, make sure na nakaset to radians yung calculator kasi mag-compute ng sine. Press equals sine and yung sagot nga ay 1. Combining or multiplying ngayon yung mga results, yung sagot ay 2/3.